Sa Blue Ribbon Committee hearing ngayon, isang seryosong usapin ang nangingibabaw. Sistematikong paglipat ng malalaking halaga ng pera. Pagkakaiba sa sinasabing porsyento ng ibinibigay at mga pangalan na inuugnay sa alleged scheme. Ilang saksi na ba ang na-admit sa Witness Protection Program mula sa mga resource persons? May mga nasa custody ng Senate at naka-contempt order, ngunit hindi pa opisyal ang pagbibigay ng security dahil sa mahaba at masusing proseso. Ayon sa mga iniharap na pahayag, kailangang suriin ng mabuti ang dami ng transaksyon at linawin kung anong krimen ang ipe-prosecute bago mag-file ng kaso. Lumabas din sa hearing ang pangako na pupunta si Engineer Bernardo sa Department of Justice kasama ang Department of Justice Secretary para magsampa ng kaso. At ayon sa kanyang sinasabi, hindi babaguhin, hindi idaragdag at hindi aalisin ang affidavit na isinampa sa komite. Ngunit agad lumutang ang aligasyon na plansya na ang affidavit. Pinangalanan ang mga umano'y kasangkot sa pag-aayos nito, sina Chis Escudero, Nancy Binay at Bong Revilla. Ang tanong ngayon ng marami, sino ang nagsulat ng script at sino ang nagdidikta ng takbo ng kwento? Isang malaking issue ang pagkakaiba sa porsyento. Ayon kay Engineer Bernardo, 15% ang kanyang sinabing natanggap. Ayon sa iba, 25% ang dapat. Nababanggit ang 10% na hindi maipaliwanag at ang komite ay nagtatanong ng diretso. Saan napunta ang nawawalang 10%? Mas nag-init ang hearing nang magbigay ng testimonya ang mga driver at tauhan na nagde-deliver ng pera. Ayon sa kanila, may 6 to 8 na maleta kada delivery. Ang laman ng isang maleta, sabi nila, ay estimated na 30 to 40 million pesos at paminsan-minsan umaabot pa sa 50 million pesos. Ang mga delivery ay naganap sa mga lokasyon tulad ng Fairview, Bonifacio Global City at isang residential compound na tinukoy bilang Bali Verde. Isang lugar na tinawag nilang Dahlia, ang paulit-ulit na binanggit. Dito raw naganap ang palitan ng 7 times. Ang paliwanag ng mga driver, advance payment ito mula sa mga kontraktor. Walang resibo, walang acknowledgement, contact number at pangalan lang ang ibinibigay. Simple ang modus, tawag, meet up at transfer. Ililipat ang maleta mula sa isang sasakyan papunta sa iba. Bagaman simple, malinaw na sistematiko ang operasyon. Pinangalanan sa testimonya ang ilang nagde-deliver. Andre Balatbat at Christian Santiago. Inamin ng isa sa mga driver na kasama niya si Andre sa paglo-load at minsan ay siya mismo ang nagdala. Lumabas din ang pangalan ni Indira Alcantara, D. Alcantara at D. Henry bilang mga nagbibigay ng contact numbers at instruction. Minsan, ayon sa mga testigo, si Carlo ang tinatawagan para ayusin ang palitan. Nagkaroon ng direktang pag-uugnay sa ilang delivery kay Congressman Zaldico. Sinabi ng ilang testigo na may mga deliveries na napunta sa bahay o kondo na konektado sa kanya. Agad itong inugnay ng ilan sa komite kay Martin Romualdez dahil ayon sa paglalagay, si Congressman Zaldico ay itinalaga bilang Committee on Appropriations Chairperson ni Martin Romualdez. Ang puntong binibitawan ng ilang mambabatas. Hindi ka panipaniwala na umiikot lang ang pera kay Congressman Zaldico. Posibleng mas malawak ang network at may mas mataas na beneficiaries. Ilang detalye ang paulit-ulit na inilatag sa sala. Ang alleged transactions ay naganap sa November, January at March ayon sa alaala ng testigo. Ang per deliveries umabot ng 6 hanggang 8 maleta at ang marka sa mga maleta ay sinasabing nagre-reference sa kabuang halaga. Ngunit dahil walang papeles, mahirap patunayan sa labas ng testimonya kung sino talaga ang ultimate recipient. May mga paliwanag ang mga testigo tungkol sa paraan ng pagmarka. May numbering daw sa maleta para sa total. Ngunit dahil walang resibo o formal acknowledgement, mahina ang external audit trail. Kaya sinisiyasat ngayon ng komite ang chain of custody. Paano nagsimula ang pera, sino ang nag-transfer at saang mga account o tao ito napunta. Nagkaroon din ng tensyon sa hearing dahil sa pag-aalinlangan ng ilan sa proseso. May nagsabing parang scripted ang takbo ng pagdinig, na ang ilang affidavits at testimonya ay inihanda na para ilihis ang atensyon. Pinuna ng ilang senador ang tila agarang pagdadala sa Department of Justice pagkatapos ng testimonya ng resource persons at nagtanong kung bakit tila may coordinated na hakbang sa labas ng komite.
Sa harap ng lahat ng ito, nananatiling pangunahing tanong, sino ang tunay na beneficiary? Kung 25% ang ipinaprepare at 15% lamang ang inaangkin ng isa, saan napupunta ang nawawalang 10%? May hinala na may third parties o higher-ups na kumukuha ng bahagi. Ang komite ay tumitingin sa posibilidad ng hierarchical distribution mula sa proponent, contractor, sa mga driver, hanggang sa alleged political recipients. Bago matapos ang session, malinaw ang 3 punto. May testimonya na nagpapakita ng sistematikong paglipat ng maleta at malalaking halaga. May malaking discrepancy sa ginawang alok at sa inaangkin. At may indikasyon na mas malawak ang network kaysa sa unang ipinapalagay. Susunod na hakbang, i-verify ng komite ang chain of custody, kolektahin ang dokumento at subukang patunayan ang nexus na magre-resulta sa legal na pananagutan, habang inaantay ang magiging aksyon ng Department of Justice at ang pagbalik ni Engineer Bernardo ayon sa ipinangako. Nananatili ang nakabitin na tanong sa hangin. Saan napunta ang nawawalang 10% at sino talaga ang nakinabang? Ang sagot ay nakasalalay sa susunod na mga testimonya, dokumento at diskarte ng komite para matrace ang daloy ng pera. One quick question lang po. Babalikan ko lang po si Sir Orly Gutesa. Sir Orly, nabanggit ho ninyo kanina, nakailang deliver po kayo kay bahay ni Speaker Romualdez from Saldico? Your Honor, tulad ng sinabi ko po kanina is 3 times po. 3 times po kayo nag-deliver. Ilan pong maleta po yun? Yung una po, nung una is 35. 35 na maleta? Opo. Pagpupunta kay Speaker? Opo, Your Okay. Honor. Pangalawa? Yung pangalawa is, ang pangalawa, di ko gaano siyang ma-recollect kasi parang nasa 12 or 13. Kayo yung escort nitong Opo, okay. opo. Pangatlo po? Ang pangatlo nasa 15. Okay. Ganun po. Puro sasakyan po ni Kong Saldi ang ginamit ninyo? Opo, yung mga ginagamit yung sasakyan ni Kong Saldi. Anong sasakyan po yun? Yung backup Yung niya? isa ano ba ito? Yung high is na kulay white na bullet drop. Tapos may ginagamit kami na red plate dati na yung Hindi, yung kinakargahan ho ninyo. Kasi kailangan natin ma-establish ito para kasi mamaya pag inimbita ho natin para tumugma-tugma. Opo, yun po yung mga ginagamit. Tapos yung GMC yata yun or Suburban na malalaki. Yung 37 po, nagkasya po doon sa Light Ace at saka Suburban. 37 na. Bali 3 sasakyan po yun, Your Honor. 3 sasakyan po, Opo. nagkasya doon. Nagkasya po. Lahat, okay. Opo. So, ilang buwan po yun? Pag matatandaan nyo, 3 times a week, ilang buwan po? 7? Yung 3 deliver ko po is sa period lang po siya ng December po siya eh. Sa December, 3 beses ka nag-deliver sa bahay ni... Hindi lang po kasi pag hindi na po ako duty sa basura, may mga ibang tropa kami na nakadetail, sila rin na nagde-deliver. Oh, okay. Wala ko kayong idea kung magkano lahat yon. Wala po kayong idea. O may idea kayo kung magkano yung bit-bit ninyo, di-deliver nyo po doon sa bahay ni Speaker. Yung sa 35, yun nga ho, na may nakalagay po na, may nakalagay doon sa post-it doon sa bawat malita. Okay. Which is, nakalagay po sa kanya is 48. Mhm. Ang taas po nun is malaki, yung mga rimuwa na maliit na Malita. malaki. 48 million ang isa. Siguro po, yun ang ano niya. Parang big time pala. Kasi ang bigat po niyan, Paki-describe mo nga, gaano kalaki, describe mo kung nakatayo yung bagahe. pag Ayun. tumayo po ako, yung isang malaking big na malita is kasing ganito ang sukat. Yung pinakamalaki. Opo. Tapos pag binuhat ko po yan, ang bigat yan is almost parang isang sakong bigas sa 50 kilos eh. Yung bigat. Opo. So binubuhat po ninyo, dito na transfer po ninyo sa bahay. transfer sa other sakyan po pag ano. Okay, so 2-3 sasakyan. Ganun po lagi. Yung mga 17, sumunod 18 po na mga maleta. 3 times a week. Yes, sir. Yun po yung actual na dutihan ko during the time. Pero yung iba, meron pang iba. Base doon po sa inyong group chat, may mga deliveries po. Kung wala po kayo. Yes, Your Honor. Okay. Mr. Chair, I will have one last question. May nagpadala po sa akin dito ng... Hindi lang po, natatawa kasi si Mrs. Diskaya, kabisado rin nila yung mga sizes. Ano po masasabi ninyo? Hindi, comment lang, kasi Sige po. sanay din kayo mawak na malaking pera eh.
Kadalasan po, sa 1,000,000 po na tagwa 1,000 pesos, ang bigat po nun ay 1 kilo. So tama nga. Nung mananabong na dati namin kasama rito. 1 kilo, 1,000,000. 1,000,000 sa 50 kilos nga. 50. Okay, but before I end my questioning to Mr. Orly, okay. Alright. Ito po ang tanong ko lamang. Sir, sabi niyo kanina, si Saldi ko lang po naging VIP ninyo. Wala po kayong pinagbantayan from Coca-Cola. Diretso po kay Saldi ko. Yes, Your Honor. Okay, kasi po pinadalhan po ako dito sa Malacanang po ito. Mukhang ang background po di sa inyo pong biodata. Meron po ditong background, work experience. Kayo po ito Master Sergeant Orly Gutesa. Tama po, Philippine Navy, retired. Yes, Your Honor. Experience nyo po, enlisted personnel, Philippine Marine Corps, VIP Security, BOC, VIP Security, OBP, VIP Security, Presidential Communication Operation Office, VIP Security, Bureau of Correction. During my active duty in military service, sir. Okay. Akala ko po parang galing sa Coca-Cola. Kailangan ko lang kasi importante po ito. Balikan ko lang po si Gutesa, si Sir Orly. Kasi po, matibay po kayo na witness. Sa tingin ko po, may mga nag-question po ngayon. Kaya kayo po ang una nagturo talaga dito po kay Speaker Romualdez. So I want to make sure po, pag binalikan ho tayo, tatayo po yung mga sasabihin po ninyo. Tama po. Kailangan ko pong tanungin, sir, anong year po ba kayo nag-retire? June 30, 2020, sir. June 30, 2020. Ay, sir. Pakipakalanan mo nga po, sir, mga naging boss mo sa VIP Security. Doon po sa Bureau of Customs, sino po? Your Honor, yung sa Bureau of Customs 2011 to 2013, Commissioner Rafi Biason. Si Rufi Biason, opo. Ay, sir. Alright. Pagkatapos po noon, saan po kayo napunta? Pagkakaalala ko, Your Honor, is napunta ako kay Vice President Gigi Marbinay. Okay. Pagkatapos po noon, sa PCOO naman, anong year po kayo doon? Noong 2016, napunta naman ako kay Secretary Martin Andanar, Your Honor. Okay. Kay Secretary Martin Andanar. Yes, Your Alright. Honor. After po noon, saan po kayo? Bumalik pa Active duty pa rin po kayo, ano po? Yes, Your Honor. Nire-request po kayo. Bakit po gano'n? Papalit-palit. Hindi pa kayo, parang hindi po kayo tumatagal sa isang yung office. May problema ho ba? Natatapos po yung yung sa BOC po, yung nagkaroon po ng kaso si Commissioner Biason. So, doon po kami naghiwalay-hiwalay. Then kay Gigi Marbinay naman po, Vice President during time of Gigi Marbinay, natapos po yung term ng 2016. Opo. At pagkatapos po kay Sik Andanar naman po ay nag-schooling po ako during the time po, kaya nag-request po ako ng termination ng duty. Hindi na po kayo bumalik. Hindi na po ako nakabalik po sa kanya. Okay, pagkatapos po noon, bakit Marines po kayo, napunta po kayo sa Bucor? During time po kay, kay Yusik Paildon po. Okay. Nirequest din po ako noon ni Yusik Paildon na samahan siya within 9 months po yata yon, pagkakaalala ko. Okay. Tandaan niyo po yung mga sagot po ninyo, ano po? Kasi baka cross-examine po kayo in the future, matibay po. Sa tingin ko po, nagsasabi naman po kayo ng totoo. Siguraduhin lang po ninyo na hindi po nabago yan. Ano po? Kasi hindi po ninyo naisama sa inyong affidavit. Ano po? Yes, Your Honor. Maraming salamat po. Mr. Chair, that's all. I will Sir, So, Mr. Chairman, go ahead. kunti lang, dagdag lang doon. Ano ka, mandatory retirement ka? Optional retirement, sir, Your Honor. What age ka nag-retire? 42, Your Honor. 42. Bakit ka nag-early retirement? Dahil based po doon sa nangyayari po sa IEP dahil nagkahigpitan na po, tapos may mga offer na po sa akin na nung nakapagtapos po kasi ako ng pag-aaral doon sa Ilagan City, nakakuha po ako ng opportunity during the time. Okay, basta Senator retirement. Bato. Thank you. Thank you, Nakatatlo sir. ka na. Gutesa, doon din sa salaysay mo, may binabanggit kang 3 lugar na kung saan ay dinadala yung bahagi ni former Speaker Martin Romualdez mula doon sa bahay ni Zaldico. Pwede mo bang i-describe para lang malaman namin kasi talaga namang nagpupunta ka ron. Kahit papano, i-describe mo yung 3 lugar. Paano?
based on my experience during that time, Your Honor, ang napag-deliveran ko is yung 42. Dito sa may 42 Forbes. Ang gate niya kulay green. Din yung bakod nung yung bakod niya is parang kinakapitan na ng mga damo na kumakapit sa semento. Din pagpasok namin doon sa loob, maraming puno ng kahoy, mangga, sari-saring puno nung nasa loob. Parang mayroon doong maliit na ubal. Doon kami nag-i-stay pa during time na ibinababa na namin yung mga luggages na yon. Then, Walang sumasalubong sa inyo kahit sino. Dahil maring kilala mo na rin yung sa pagdi-deliver mo. Para lang malaman namin na kapanipaniwala talaga. may sumasalubong pero ang nakakakilala, Your Honor, is yung si Paul lang. Kasi siya lang yung may direct contact at siya rin ang nagpapa-open ng gate kapag malapit na kami doon sa bahay. Yung pangalawang lugar, Yung pangalawang lugar yon yung sa Nara, yung sa sinasabi ko kanina, na yung sa 19, na dating bahay ni Michael Yang. anong itsura naman nun? White lang yun, Your Honor eh. Ano? Kulay white lang yung ano niya, pintura, Yung gate. yung gate. O bukod sa gate, ano yung napansin mo? So, malapad siya, Your Honor, tapos maluwang siya. Yun lang naman yung ano ko doon. Kasi pag mga ganon, ang mission lang namin is ibaba yung malita. Pag naibaba, extra gate na. Wala nang ibang ano. Ganon at ganon ang nangyayari kapag may dinideliver kayong basura. At yung pangatlo nga, yung sinasabi mo sa... Senator Marcoleta, may batin. Yung pong sinasabi nyo kay Michael Yang, paano po nyo nalaman na kay Michael Yang po yun, na paano napunta kay speaker yun, na sinasabi nyo si speaker na may-ari? Sabi nila, nabili daw ni speaker eh. Sino nagsabi po sa inyo? Kasamahan ko rin mga security. Security. Ang nagsabi sa iyo na ito galing kay Michael Yang, kay speaker na ngayon. Opo, sir. Alright, thank you. Yung pangatlo, ito nga yung sa Aguado Street. Aguado. Pero hindi na po ako ang nakapag-deliver dyan. Yung mga tropa ko rin na duty, kung sinong duty, at the time ng delivery dyan. Paano mo nalalaman na ginagamit yung pangatlong lugar na yon? Kasi sila rin po, based doon po sa group chat, namomonitor po namin yung movement eh. Kasi pag nagsabi na yung duty basura, proceed na, may deliver tayo. Doon ko nalalaman na kung saan lugar at yun yung pagbabagsakan ng basura. Ano ba yung composition ng yung grupo? Kasi kanina sinabi mo, halos 90. Pwede mo sabihin sa amin, pare-pareho ba kayong Marines? Ano ba yung ibang serbisyo na kinabibilangan nila? Bali yung troops disposition namin, Your Honor, is mayroon dalawang klase po kasi. EEC, which is Elizaldico, yun yung intended na security sa kanya. Mayroon ding MRC, which is yun sa family. Dito sa EEC, ang dati dyan during the time, mayroong 10 Coast Guard with officer, 10 SAP with officer, saka mayroong 6 na PSPG with officer. Yan yung composition. Din ang all the rest na security noon is tulad namin mga retire na, tapos yung iba, yung discharge na tropa din ang nakadetail doon sa kanya. Itong pagbibigay mo ng salaysay sa kapulungan ito, mari ba naming isipin na ito'y alam din ng mga naging kasamahan mo dito sa gawaing ito? Siguro po, Your Honor, alam nila. Dahil sa issue na ito, siguro namulat na sila kung... Hindi, bago ka lumabas para magbigay ng salaysay, Hindi po nila, nakapag-usap-usap ba kayo tungkol dito? hindi po nila alam, Your Honor. Nagulat na lang sila nung nakita nila ako sa TV, Your Honor. May kumontak ba sa'yo? So far, Your Honor, wala na, Your Honor. Ano yung wala na? Wala nang kumukontak sa akin doon sa mga dati kong kasama sa trabaho, Your Honor. Dahil sa paglalahad mo. Siguro, Your Honor, hindi ko alam kung ano yung... Teka muna, Mr. Senator Marcoleta, hindi ka na kinokontak ng mga kasamahan mo. Sa ngayon, Your Honor, wala na. Paano mo nalaman na hindi ka na kinokontak, hindi mo na sila makontak, ngayon ka lang lumabas dito? Bakit?
kwento mo sa kanila na lalabas ka rito at magte-testify ka? No, Your Honor. O paano nila na sabi mo na ayaw ka nang kausapin dahil maglalahad ka rito? Kasi hindi na po sila nag-ano sa cellphone ko dati kasi Kailan ka nag-text sa kanila o tumawag? wala na po akong tawag sa kanila, Your Honor. Kasi O kaya paano mo nalaman na hindi mo sila makontak o hindi ka tatawag? ay pag tumawag po ako sa kanila, makukontak ko sila. Pero malamang hindi na ako nila sasagutin, Your Honor. Paano mo nalaman yan? Sinubukan mo na ba ngayong araw dahil ngayon ka lumantad? Hindi ko pa man nasubukan, Your Honor. So hindi mo pa alam kung makukontak mo sila, hindi. So nasabi mo lang, sa palagay mo, hindi ka nasasagutin dahil lumantad ka. Yes, Your Honor. Sa palagay mo lang. Palagay ko lang, Your Honor. Thank you very much, Senator Marcoleta. Please continue. Kaya naman hindi mo sila makontak dahil nandito ka pa. Kasi bawal magtatawag dito, tama? Yes, Your Honor. Okay. Baka naman tatawagan ka mamaya, huwag ka masyadong mag-alala. Okay.